1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, happy blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa pagsuporta at pagmamahal na binibigay ninyo. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello sa inyong lahat. So, kamusta kayo? And then, of course, sa lahat ng solid na makamamasam dyan na talaga grabe ang pagmamahal at suporta. Maraming salamat sa inyong lahat. Kaya, syempre, may pa-shoutout tayo ngayon sa mga ilan nating kaibigan na laging nakatutok dito. Unahin na natin si Ronel Nunez Makatangay. Hello sa iyo. So, ingat ka lagi dyan. Maraming salamat sa iyo, Ronel, sa suporta at pagmamahal. Ronel Nunez. Nunez Makatangay. Maraming salamat. And then, of course, nandiyan din si Games Baluyot. Lagi din nakatutok dito. Si Susa Gloria. Thank you so much. Julia Chong. Lara High 5 Key. Thank you. Eliboy Samsung, thank you so much. Yaya Muhammad, Rosal 2016, Snake Gem, thank you so much. Dave Velasquez, maraming salamat. Sharon Swansane, nako, malapit na ang birthday niya. Happy birthday in advance. And then, of course, Cesar Anyo Nuevo, maraming salamat. Barbet Elizalde, kay Barbet maraming salamat dahil talagang sobrang love ako ni Barbet. Thank you. Alam ko hindi tayo magkaparehas ng pero believe ako sa'yo, sobrang grabe. Sinusuportahan mo talaga ako, araw-araw, lagi-lagi. Thank you sa'yo, Barbet. I really appreciate. Gusto ko yung mga ganyan subscribers, meron silang pananaw kung sino yung gusto nilang mananalo, pero hindi nila pinipersonal yung mga sinasabi ko. Thank you. So, sobrang gusto ko to, yung open-minded ba? Ganon. Victor Portela, maraming salamat. Ronnie Guevara, Claire Ingles, thank you. Ricardo Jr. Kinyusala, thank you so much. Christian Jasper Vida, thank you. Robert Casanyas, thank you so much sa love and support. Saka nga, syempre, ulitin natin, Ronel Nunez Makatangay. Kasi mali yung kanina sinabi ko. And then, si Drick Magic. Hello, Drick. Thank you so much. And then, nandiyan din, syempre, baka may nakakalimutan tayo. Rosario Balendres, thank you. So, laging nakatutok yan dito sa atin. Saka si Melinda Martinez ng Canada. Hello. And then, of course, Victor Michael Tanada. Maraming salamat. And then kay Jervin Ligaspi at saka baka makalimutan ko si Carlo. Ayon, si Carlo na lagi din nakatutok dito sa atin. Si Carlo Magat. Ayon, thank you. And then, of course, kay Attorney Cornelo Dilag at saka syempre kay Marbrick, thank you so much. And then, of course, Madam Henrietta Solidad, hindi natin makakalimutan. And then, of course, si Madam Jenalina Paton. At saka syempre, baka makalimutan ko si Edhi. Ayon, shout out sa inyo. At ang nag-iisang reyna ng kagandahan, syempre, si Christine Ann Perez. Ayun, sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo ng bonggang-bongga. So, yun! At eto nga, marami akong hatid na chikas ngayon sa inyo na talaga namang, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, schedule ng Miss World 2025. Kasado na. So, ito nga ay magaganap sa May. And then, ayun. So, mula sa May 5 hanggang sa June
ang kanilang pageant. Medyo mahaba-haba ang eksena ng Miss World. Aabot yata ng 3 weeks, di ba? And then, ayun, sa India gagawin. And then, ang dapat nating abangan, syempre, yung head-to-head challenge, ng mga kandidata dito. At saka, syempre, yung top model na and fashion show. So I hope dito talaga makaarangkada ng bonggang-bongga ang ating pambato na si Krishnan Gravides sa top model and fashion show. Ito yung dapat nating abangan sa kanya. And wish all the best, syempre, sa mga magiging eksena ni Krishnan Gravides dito sa laban niya sa Miss World, and I hope na paghandaan niya talaga to ng bonggang-bongga. So, parang wala akong nakitang beauty with the purpose. Charot. So, yun. So, nakakaloka and nakaka-excite kasi alam naman natin na medyo mahirap ang labanan dito sa Miss World, pero umaasa ako ang pambato natin na si Krishnan Gravides ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na to, di ba? Ang taas ng expectation natin sa kanya. Paano naman kasi, ang ganda-ganda naman talaga ni Krishnan Gravides at wala naman akong masabi. So, I hope na prepared siya. So, ngayon nakita naman natin siya, di ba? Sobrang payat niya na. So, ready na talaga siya para sa laban niya sa Miss World. Kaya ngayon pa lang, good luck kay Krishnan Gravides. Ayan, nakakaloka. Pero itong mas nakakaloka, si Priscilla Mireles. Nako, rumampa nga dito sa bench. Mama Sam, anong chika mo dito? In fairness ha, sa ating beauty queen na to na from Brazil. Syempre, kapwa Pilipino na rin natin siya, di ba? Kasi nag-stay siya sa Philippines. To be honest, gusto ko yung beauty na meron siya. Parang mas nag-level up pa siya ngayon na ngayon ay may mga anak na siya, tapos kita mo yung katawan niya, sobrang ganda. Nakita ko siya noong lumaban siya ng Miss Earth. Siya yung unang-unang beauty queen na nakita ko. At siya rin yung nagbigay sa akin ng nung puno na itatanim. Oo, kasi si Brazil yon at siya yon. At hindi ko makalimutan yon. And then, ayun. So, kung lalaban siya ngayon ng Miss Universe, I think kaya niya. Sabi ko nga, sa mga nanay na lalaban ng Miss Universe, Miss Universe Philippines, kung ganito kabongga ang katawan ninyo, Diyos ko, ako na magsasabi, panalo na kayo. At kung ganito kabongga yung beauty ninyo, ako na nagsasabi, ang lakas ng laban ninyo sa Miss Universe. Sa totoo lang. So, sa mga nanay na lumalaban ng Miss Universe Philippines o lalaban ng Miss Universe Philippines, you have to check yourself na, okay ba? May ibubuga ba talaga yung katawan ko? Kaya ko bang ipanalo to? Winner ba talaga ako kapag sumali ako dito? You have to think, hindi porkit na allowed na ang nanay, hala, sige, salihan lang kayo na salihan. Tapos, alam niyo na maliligwak lang kayo sa laban ninyo. So, I hope na sana lahat ng lumalaban ay, alam mo yon, dapat kasing beauty nyo pa rin yung mga single na lumalaban dyan. Alam nyo, mga miss, ganon. Kasi hindi naman narating ni Colombia ang top 5 at hindi rin narating ni Venezuela ang top 5 kung hindi sila ganyan kabongga. Kaya nga sabi ko, kung si Priscilla lalaban, I think ang lakas ng laban neto at kaya neto makatungtong ng top 5 sa ganda, sa appeal. Yung alam mo yun, yung tipong may makeup o wala, talagang makikita mo talaga ang beautiful niya. So yan, ganon, nakakaloka kayo. Anyway, so good luck, and then I wish all the best para kay Priscilla, and sana lumaban siya. Pero sabi ni Priscilla, kontento na daw siya bilang Miss Earth. At maganda yon, di ba? So, good luck kay Priscilla. I love it. Gusto ko yung katawan, grabe, no? Yung parang tipong, ang lakas maka-first runner-up sa Miss Universe. Yung mga tipong, parang si Antonio Porcel yung datingan. Ganon. Ay nako, ang bongga ha, in fairness. At talagang nakakaloka. At ito ang susunod natin, chika. Kathleen Payton. Rarampa kaya sa Miss Universe Philippines? Ayan, maraming nag-aabang kay Miss Eco International na gusto nilang sumali dito sa Miss Universe Philippines. Kung ako ang tatanungin mo, why not? Bakit hindi? Ang ganda ng katawan, ang ganda ng beauty. So, parang feeling ko, ito yung mga tipong hinihintay sa Miss Universe. So, kailangan lang siguro maging mature pa konti ni Kathleen Payton in terms of mindset. Kasi minsan, madali siyang magiba sa mga basher, yung mga ganon. Madali siyang ma-anxiety sa mga basher na binabato sa kanya. So, yung mga basher kasi, grabe din talagang mandikdik, di ba? But, nandoon ako sa part na, kung ready na siya, why not?
isa siya sa mga inaabangan ko. Siguro after ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to, I think sa next year, pwede na siyang sumali uli, di ba? Sumali natin, Kathleen Payton magbalik sa mundo ng pageantry. So, yan yung abangan mo, di ba? So, maganda si Kathleen Payton at may ibubuga pagdating sa home skill. Hindi naman magiging Reyna yan sa Miss Iko kung hindi yan magaling, di ba? So, yon. Kaya, laban lang. And then, para sa sumunod natin, chika, Michelle Arceo, rumampa sa bench kagabi. So, Mama Sam, anong machichika mo sa kanya? Ang ganda. Maganda si Michelle Arceo at wala akong masabi sa beauty na meron siya. Ito ang hinihintay kong lumaban din ng Miss Grand Philippines kasi yung beauty niya talaga pang grand na. And then yung body niya, nakita naman natin sobrang sexy na, di ba? So doon sa mga nagsasabi na kung mataba naman si ano at maliit, ay naku guys, pag nakita mo siya sa personal, ako ha, sa totoo lang, it doesn't matter naman yung height eh. Pero yung beauty, it's important. So, mahirap yung maliit ka na, tapos hindi ka pa masyado ganong kabongga yung beauty mo, talagang wale. Pero kung ang beauty mo naman, oh my gosh, bakit si Olivia Culpo? Hindi naman katangkadan, pero ang ganda, di ba? So, yun, yung mga nag-uumapaw yung ganda na parang tipong ikaw na ang pinakamaganda sa lahat kapag tinignan nila. Charot. Saka yung beauty mo, very empowered. At ganyan ang nakikita ko kay Michelle Arceo. Hindi naman niya papalo do sa Reyna Hispano-Americana kung hindi naman siya ganong kagandahan. Talagang nakita ko naman siya in person. Talagang may wow factor talaga ang lola mo. Kaya laban niya, Michelle Arceo for the Miss Grand Philippines. So I hope, di ba, na magbalik siya. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano namang masasabi mo sa ating mga first runner-up sa Miss Grand International? So, tingin mo, Mama Sam, dapat bang ganitong kalibre ang susunod natin ipadala sa Miss Grand International? Oo naman, yung mga tipong si Samantha Bernardo at saka si CJ Opiasa combination na plus may beauty na alam mo yon kung kaya pang higitan yung mga ganda ng mga to, why not, di ba? Pero yung kalibre kasi, ito yung pinag-uusapan natin dito. Dapat yung ganitong kalibre na Samantha Bernardo at saka CJ Opiasa. Kung meron mang mananalong bago ngayon dito sa Miss Grand Philippines, my suggestion is magpa-train kayo sa kanila, di ba? Sila yung kontakin ninyo, sila yung hanapin ninyo kasi sila yung nakakaalam kung ano ang meron sa Miss Grand at sila ang nakakaalam kung ano ang dapat na galawan na ibigay sa iyo. Kung ayaw mo kay CJ, pwede ka pumunta kay Samantha. Kung ayaw mo kay Samantha, pwede ka pumunta kay CJ. Sa kanila, isama mo pa si Nicole Cordobes para sa Q&A mo. Charot, so yan. Kasi ito yung mga queens talaga na dapat mong pagkatiwalaan pagdating dito sa Miss Grand International Competition. Yung mga tipong dapat sila yung nagtitraining talaga kasi sila yung nakakaalam. Kasi malayo ang narating nila, nakarating sila sa last two standing ng competition. Ano ba mga ate? Charot, so yun. And then, ayun, so tignan mo kung anong magiging resulta kapag sila ang nag-train. Basta si girl ha, marunong na rin maglakad. Hindi yung parang papakuluan ka pa sa mainit na tubig para lumambot ka. Mas mahirap kasi turuan yung ganyan. Anyway, so good luck and then looking forward tayo kung sino nga ba ang ilalaban dyan sa Miss Grand International ngayong taon na to, di ba? Kasi ito yung taon na medyo parang kaya natin ipanalo to kung magpapadala tayo ng tamang kandidata. Yun lang naman yung hinihintay natin dito, di ba? So, yon. So, good luck sa mga girls. So, yan. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Kurt Bondat na nagpasabog ng bonggang-bongga sa fashion show ng Bench? Oo. Well, ang masasabi ko kay Kurt, yummy. O, di ba? Tuwan-tuwa si Christine Ann Perez. Ano siya? Elyang-elya siya dito kay Kurt Bondat. Ganon. Ako, masasabi ko kay Kurt, talagang sexy naman talaga. Ang ganda ng mukha, tapos panalo. So, siguro yung mga babae nito, Diyos ko, winner no winner talaga. At gusto kong maging isa sa mga babae niya. Charot! So, yun, pag-usapan Kurt talaga, lumalabas talaga ang kagandahan ng beauty ko. Charot. Iba talaga ang Kurt Bondat, aminin naman natin. Diyos ko, nakakaloka. Yung tipong parang maloloka ka talaga, parang kang nakarating sa langit pag siya ang katabi mong matulog. Ganon! Diyos ko, I wish all the best na makatabi ko talaga siya. Charot. Anyway, Kurt Bondat, may laban siya ngayon, di ba? So, I hope na sana siya maipadala natin sa
Mr. International, Mr. Supranational, kung hindi man sa Mr. International na gagawin sa Thailand. So yun, yung bagay sa kanya kasi talagang masasabi ko, wow, Kurt, ikaw na. Charot. In fairness kay Kurt talaga, no? Nakaka-L talaga ang beauty nito ng kagwapuhan ng lalaking to. Diyos ko, sobra. Grabe. Grabe. Ganon. Diyos ko, nung indak talaga ako kay Kurt. And then, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, labanan ng tatlong malalakas na kandidata dito sa Miss Universe Philippines 2025. Ito nga ay si Liana Aduana, and then si Winwin Marquez, and then Atisa Manalo. Mama Sam, tingin mo, sino sa kanila ang pwede mong ipadala sa Miss Universe kung ikaw ang papipiliin daw? Kung ako ang papipiliin, sino sa kanila? Well, ang masasabi ko silang tatlo ay deserve na manalo ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Winwin, Liana, at saka si Atisa. Isama mo pa si Katrina Ligado. Ito yung mga front runner. Kung ikukumpara natin yung mga front runner nung nakaraan taon, parang mas malakas yung laban ngayon ng mga girls natin. In fairness, kahit sa mga newbies, pumunta ka sa mga newbies, talagang grabe, iba din yung kalibre nila. Mas level up ngayon, more than nung nakaraan taon. And then, Atisa Manalo, I think yung fight niya dito sobrang iba eh. Marami nga nagsasabi, naku si Atisa naman, hindi naman humahataw, nakakabog. I think hindi naman niya na kailangan humataw at wala naman siyang dapat patunayan sa atin dahil alam naman natin kung paano naman gumalaw ang isang Atisa Manalo. Si Atisa Manalo ay muling nagbalik dito para sa mga tagahanga niya na naniniwala sa kanya. And then, ayun, may mga basher na ayaw sa kanya pero ano doon si Atisa Manalo sa sistema na she's trying her best. And then, hindi niya kailangan mag-tumbling, hindi niya kailangan mag-split. I think she learned from her mistake last year. Kaya hindi ako nagugulat kung bakit ganito ang atake ng isang Atisa Manalo. Pagdating naman kay Winwin Marquez, syempre bago to sa kanya, taas at taas na expectation sa kanya. She's Reyna Hispano-Americana Queen. And then, ayun, so talagang kailangan lagi tuwing lalabas siya, kailangan level up yung eksena niya, kailangan laban na laban siya. Pero we're not sure pa kung si kay Winwin ba mapupunta ang corona. Pero kung aspeto ng labanan ang pag-uusapan, eh magaling ang Winwin at wala naman duda. 'Di ba? Kasi magaling siya in performance, magaling to sa Q&A, mayroon ding styling na ipinapakita. Eh masasabi ko, winner, di ba? So, yon. So, possible. And then, pagdating naman kay Liana Aduana, eh, talaga naman si Liana Aduana, alam naman natin yung kalibre din nito. Iba din ang level ng girls na to. At talagang lumalaban. Lumalaban ng Liana Aduana in terms of beauty, body, height, talagang merong ibinubuge. Sabi nga ganun, Mama Sam, pwede talaga siya idala sa Miss Universe. I agree naman. Why not? Di ba? Pero nandoon na kailangan patunayan nila. And then nandoon sa kung sino nga ba talaga ang hinahanap ng organization. Pero kung silang tatlo ang tatanungin mo ko kung sino ba talaga ang mas kadapat-dapat, eh hindi natin yan mapagdidesisyonan. But nandoon ako, nakikita ko na I think Atisa Manalo is one of the best. And then, of course, followed by Winwin Marquez and then Liana Aduana. And then, kahit sa mga bago meron kang nakikita na ko, pwede din to. Diyos ko, nakakatakot na si Laguna, di ba? Kaya tignan natin kung ano ang magiging resulta ng competition na to. But kahit sino, di ba? Basta may ibubuga sa Miss Universe laban yan. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least mas malaman ko kung sino ang sa tingin mo kadapat-dapat nga ba para sa Universe. So, yon. So guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.